Noong August 30, 2021, ang kuha ng CCTV na ito ay mula sa isang residente na nakatira sa Barangay San Lucas, San Pablo City, Laguna. Ang nagmamayari ng sasakyan niyan ay si Ricardo John Lasco na isabong master agent. Pero saktong 26 na segundo simula nang maitigil nito ang sasakyan, makikita mo ang pagdating ng puting sasakyan. Ilang metro ang layo ay makikita mo naman na kasunod nito ang isa pang sasakyan. Ang mga lalaki na sakay nito ay mabilis na binuksan ang gate. Suma total, 15 mga kalalakihan ang pumasok sa loob ng residente ni Lasco. Wala pang isang minuto ay makikita mo na dala-dala na ng mga ito si Lasco at ang mga kamay nito ay tila nakaposas. Ang mga lalaki ay sumakay muli sa puting sasakyan pero bukod kay Lasco, ang ilan sa kanila ay may dala-dalang mga gamit mula sa bahay. Kalaunan, ayon sa kaanak ni Lasco, ang mga lalaki na dumampot dito ay nagpakilalang mga otoridad mula sa NBI. Ngunit sa halip na sa presinto o sa NBI headquarters dinala si Lasco, ang mga kapamilya nito ay hindi alam kung saan siya hahanapin sapagkat wala makapagsabi kung nasaan ito. Sa desperado nilang pagtatangka na mahanap kung nasaan si Lasco ay gumawa sila ng Facebook account. Doon ay binahagi nila ang CCTV na nakita mo pati ang plate numbers ng mga sasakyan na ginamit bilang getaway vehicles. Kinumpirma din nila na kahit sila ay hindi sinaktan ng mga lalaki, ay nakakapagtaka naman na kung ang mga ito ay mula talaga sa NBI at may lehitimong kaso ang mga ito laban kay Lasco, bakit pati ang kanilang pera, cellphone, wallets, mga alahas at kahit ang vault ni Lasco ay dinala ng mga ito. Dahil sa questionableng pagdakip at pag-aresto sa kanilang kaanak, ang mga kababaihan na ito na nagpakilalang asawa, hipag, biyanan at pinsan ni Lasco ay matapang na humarap sa mga senador noong 2022 para ituro at kumpirmahin na sina Roy Navarrete at Daryl Paghangaan ang dalawa sa mga ahente na dumukot kay Lasco. Ang mas nakakagulat ay mas lalo pang nadungisan ang pangit ng reputasyon ng mga parak dahil ang dalawang taong kanilang itinuro ay mga pulis pala mula sa Laguna na parte ng Provincial Intelligence. Katulad ng inaasahan, sa hearing ay sinabi ni na Panghangaan na lehitimo ang operasyon dahil ayon sa impormasyon na kanilang nakalap, ang biglang pagyaman ni Lasco ay mula sa iligal nito mga gawain. Kaya sinampahan nila ito ng large-scale estafa. Ang ina naman ng biktima na si Carmelita ay pinabulaanan ng kanilang mga akusasyon na masama at sangkot sa iligal na gawain ang kanyang anak. Hindi ko siya masama. Ang tatrabaho lang po siya. Ang kinabubuhay namin hindi sa talpak. 2 years pa lang. Dati na kaming meron. Nakakaraos kami sa buhay. Passion niya lang yung pag-alaga ng manok. Itinanggi din ng dalawa na kasama sila sa operasyon na nangyari noong August 31. Si Navarrete ay sinabi na wala siya sa Laguna nang mangyari ang pagdukot kay Lasco pero hindi naman ito masabi ang sakto niyang lokasyon. Ayon naman kay Panghangaan ay hindi siya pumasok sa trabaho dahil day off niya noon. Kaya nag-deliver siya ng sabon at di umano'y meron siyang text message na magpapatunay na kausap niya ang isang customer. Pero kahit anong palusot nila ay hindi sila pinaniwalaan ng mga senador. Ngunit wala namang hustisya na naibigay ang nangyaring Senate hearing dahil ayon sa pahayag ni dating PNP Chief General Junardo Carlos noong March 21, 2022 ay hindi na pwedeng arestuhin ang dalawa sa kadahilanan na matagal nang nangyari ang krimen. Kaya bilang parusa ay binigyan nila ito ng detention. Pero nagalit ang mga kapamilya ni Lasco dahil kapag sinabi palang detention sa PNP ay hindi ka masisibak. Sa halip ang karaniwang parusa sa mga ito ay reassignment. Sa madaling salita ay mula Laguna, ang mga ito ay kailangang mag-report at magtrabaho sa Camp Crame sa Quezon City. Ang desisyon ng pinuno ng PNP ay talaga namang ikinagalit pati ng publiko, kaya hindi tumigil ang pamilyang Lasco. At kung nasayang lamang ang kanilang oras sa paghingi ng tulong sa Senado, ay dumulog naman sila sa opisina ng Department of Justice o DOJ. Sa mga dokumento nilang isinumiti ay idinamay na rin nila ang iba pang mga pulis pero dahil sa walang nakitang probable cause ang DOJ ay na-dismissed ang kaso laban sa iba. Ngunit tuloy pa rin ang kaso laban kina Panghangaan, Navarrete at isa pang patrolman na si Rigel Brosas. Ngunit habang abala sa paghingi ng hustisya ang pamilyang Lasco sa nangyari, lumalabas pala na ang nangyari at questionabling pagkawala ng kanilang mahal sa buhay ay mangyayari din sa ibang pamilya. Ayon sa report noong January 13, 2022, 6 na sabungeros naman mula sa Tanay Rizal ang nagpaalam sa kanilang pamilya dahil ang mga ito ay pupunta sa Manila Arena para daluhan ang Six Cock Stag Derby. Ngunit ang mga ito ay hindi na muling nakita dahil ayon sa mga saksi, bandang alas 7:30 ng gabi ang mga ito ay pursahang isinakay sa gray van.
Ang pamilya ng mga ito ay dumulog sa presinto para i-report ang pagkawala ng mga ito. Kaya ang nooy senador na si Soto ay nanawagan sa dating Pangulo na si Duterte na isuspindi ang operasyon ng e-sabong sa buong bansa. Pero noong March 2022, ang dating presidente ay sinabi na malaki ang tulong ng e-sabong sa ekonomiya ng Pilipinas dahil buwan-buwan ay kumikita ang bansa ng 640 million pesos. Pero 2 buwan pagkatapos ng statement na yan, ay nagdesisyon din ito na isuspindi ang operasyon ng e-sabong. Bago din magtapos ang buwan ng Mayo noong 2022, ang Senate Committee ay pinag-utos din na imbestigahan ng CIDG at NBI ang Lucky 8 Star Quest na kumpanyang pagmamayari ng business tycoon na si Atong Ang. Ngunit natapos ang taong 2022 at naging mabagal ang pag-usad ng kaso laban sa mga pulis at pati ang investigasyon na ginagawa ng mga otoridad. Pero noong February 2023, sa wakas ang CIDG ay nilabas ang litrato ng di umanong mga salarin sa pagdukot sa 6 na mga sabongero sa Manila Arena. At para ma-motivate ang publiko na ituro ang kiniroroonan ng mga ito, ay nag-alok sila ng 6 na milyong pisong reward. Pero ang hustisya ay naging mabagal pa rin. Sa documentary na ginawa na may title na Los Sabongeros na inrelease noong nakaraang taon, nalaman ng publiko na mula 7 ay 34 na mga sabongero pala ang nawawala. Katulad ng sinapit ng naunang 7, ang mga ito ay dinukot, pinosasan, isinakay sa sasakyan at hindi na muling nakita. Pero kung ang iba ay umabot pa sa violenteng pagkidnap, may ilan naman na tahimik na lamang na nawala. Tulad ng 2 Bulakenyo na hindi na nakauwi mula sa dinaluhan nilang sabong mula sa Lipa, Batangas. Sa teorya ng mga otoridad ay maaaring ang suspect sa pagdukot sa mga ito ay pinagsususpetsahan ng mga biktima na nandaraya at hindi lumalaban ng patas sa isabong. Sa kadahilanan na malaking pera ang pinag-uusapan, ayon sa mga otoridad, ang operator ay marahil naging desperado na patahimikin ng mga ito, kaya pinadukot niya ang mga sabongero. Sa documentary ay nabunyag din na kaya pala walang masyadong balita tungkol sa pag-usad ng kaso ay dahil ang ibang pamilya ay inuurong na ang kaso kapalit ng 1 milyong piso. Ngunit isa sa pamilyang tumanggi sa 1 milyong piso ay ang kapamilya ni Edgar Malacca. Pero ang mga tao naman na tahimik na inaabangan ang progress sa investigasyon ng CIDG at NBI ay nagtataka at may duda sa investigasyon na nangyayari. Para sa kanila, bagamat ang mga ito ay nakakuha na ng mga clue, posibleng ebidensya pati abandonadong sasakyan ng mga biktima ay nakita na, pati CCTV footage kung saan nakita ang mukha ng mga taong nagwi-withdraw sa ATM ng ilang mga biktima at 3 kapulisan lamang ang naaresto at 9 lamang ang nakasuhan. Naisip din ng mga tao na ang ibang mga biktima ay nawala sa iba't ibang lugar at probinsya sa Luzon. Pero bakit nakafocus lamang ang mga otoridad sa mga Laguna Police at mga gwardya sa Manila Arena? Pero simula 2023 hanggang 2004, ang mga yan ay natiling teorya lamang hanggang nakaraang buwan. Isa sa mga suspect ang gustong bumaligtad at maging state witness. Ibinunyag nito na hindi dapat tawagin ang mga biktima ng Los Sabongeros. Sa halip, ang mga ito ay dapat tawagin na Dead Sabongeros dahil ang lahat ng mga ito ay patay na. Upang maprotektahan ang pagkatao nito, siya ay nagpakilala sa pangalang Totoy na isa sa 6 na security guard na nagtatrabaho sa Manila Arena. Ibinahagi nito na siya at ang iba pa niyang mga kasamahang gwardya ay sinampahan pala ng kasong kidnapping at serious illegal detention dahil sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon kay Totoy, ang korte na humahawak ng kanilang kaso ay pinayagan silang makapagpiyansa, kaya halos lahat sila ay panandaliang nagkaroon ng kalayaan habang naghihintay ng paglilitis. Ngunit dahil sa apela ng ibang pamilya ng biktima ay kinansela ng DOJ ang bail request kaya muli silang dinampot. Nang sila ay maaresto ay doon na niya naisip na maaaring siya ay ipapatay sa loob ng kulungan. Kaya upang maprotektahan ang kanyang buhay ay nagdesisyon siyang mag-apply bilang state witness. Sa Senado ay ibinunyag niya na binayaran sila ng 2 milyong piso para dukutin si Lasco. Ang rason ay dahil sa di umano'y pinipirata nito ang pagbo-broadcast ng online sabong. Nang madukot nila ito ay sinabi ni Totoy na sinakal ito gamit ang wire at bago ito itapon ay tinalian muna ang bangkay ng sandbag para hindi lumutang. Ganyan din ang nangyari sa iba pang mga biktima. Ang mga tao ay nagulat sa nangyari at karamihan sa kanila ay nagsabi na sisirin kaagad ang lawa para makuha man lamang kahit ang mga buto ng biktima. Pero nang tingnan ko ang article na ito mula sa Explained PH, tila imposible ang gusto nilang mangyari. Kung totoo man ang sinasabi ni Totoy, ang Taal Lake ay matatawag mong perfect accomplice o kasabwat sa krimen na ito. Sa article na yan ay nakalagay na hindi sa mismong Crater Lake itinapon ng mga bangkay. Sa halip, ang mga labi ng mga ito ay makikita sa ilalim ng Taal Lake na nakapaligid dito o yung tinatawag na volcanic caldera.
Bagamat kayang-kaya nitong suportahan ang aquatic life dahil makakakita ka dyan ng mga tawilis at tilapia, kapag sinisid mo naman ang ilalim at lumampas ka na sa 170 feet, hindi na graveyard o libingan ng mga sabungero ang makikita mo, kundi isang solvent na sa tindi ng init ay kahit buto ng tao ay kayang-kayang malusaw doon. Sa article ay nabanggit din na kung meron mang ma-retrieve ng mga kalansay sa lawa, ang Pilipinas naman ay walang forensic limnologist at wala din ang bansa na kagamitan tulad ng DNA extractor underwater dahil mahal ang mga ito. Kung meron mang makuhang kalansay ay sinabi ng nagsulat ng article na ang resulta ng post-mortem interval ay aabutin pa ng 4 na taon at ang masaklap ay minsan inconclusive pa ang resulta. Sa sitwasyon naman na meron ngang makuhang buto o kalansay, maaaring ikumpara ang DNA ng mga biktima sa kanilang mga kamag-anak. Pero hindi sila kumpiyansa dahil sa dami ng iba't ibang bacteria, organism at kung ano-ano pa, maaaring ang DNA sample na makuha ay kontaminado na. Mas naging trending pa ang nangyari sa mga sabungero nang matapang nitong sinabi na ang mastermind sa pagpadukot sa mga biktima ay si Charlie Atong Ang. Ang identity ni Totoy ay kalaunan ding ibinunyag at ito ay kinilala na si Julie Dondon Patidongan na hindi lamang isang saksi pero ito ay dati palang Chief of Security sa Fighting Cock Farms ni Atong. Bukod kay Ang ay di umano'y kasabot din ito sina Eric De La Rosa at Engineer Celso Salazar. Sinabi nito na si De La Rosa ang nagmo-monitor ng mga nandaraya at kung may mahuli ito ay kaagad nitong inire-report ang lahat kay Ang. Kung sigurado sila na may dayan ngang naganap, ang susunod nilang kakausapin ay si Salazar. Pagkatapos na mag-usap ang tatlo, sinabi ni Dondon na ang susunod na gagawin ay humanap ang mga ito ng mga pulis na magdi-dispatch siya sa mga sabungero. Kinumpirma din niya ang matagal nang kumakalat na chismis na ang A-lister actress na si Gretchen Barreto ay alam ang pagdukot at pagpatay sa mga biktima. Sa salaysay ni Dondon ay di umano'y 100% alam ni Gretchen ang lahat dahil lagi nitong kasama si Ang. Kaya nanawagan ito na makipagtulungan din sana ang aktres sa kanya. Ipinaliwanag niya na kaya siya natagalan bago magsalita dahil alam niya na si yaman ni Ang ay kayang-kaya nitong bilhin kahit sino, kahit ang pinakamataas pa na tao sa PNP. Kaya nang maupo sa pwesto si PNP Chief General Nicolas Torre III ay nagkaroon siya ng lakas ng loob sapagkat alam niya na ito ay maprinsipyo at hindi mabibili ni Ang. Ibinunyag din ito na sa halip na 34 ay mahigit 100 mga tao na ang pinadukot ni Ang. Sinabi din ni Dondon na siya ay di umano'y nilipitan pa nga ng kampo ni Ang at inalok ng 300 million pesos kapalit ng kanyang pagbaligtad. Nabanggit din ito na sa yaman ni Ang ay kahit sinong nakaupo sa gobyerno kahit pa ang mga nasa Supreme Court ay kayang-kaya nitong tapalan ng pera. Kamakailan lamang sa interview ay sinabi din niya na meron ng patong na 50 million pesos sa kanyang ulo at may ilang pulis na ang nagmamanman sa kanyang bahay at ang mga ito ay gumagamit pa ng drone. Nang sabihin ni Dondon ang kanyang aligasyon na kayang-kayang bilhin ni Ang sinuman kahit mga tao pa sa gobyerno, ay sumang-ayon ang ibang mga tao. Dahil kung matatandaan mo nang ma-interview si Ang noong 2022, isiniwalat mismo ng gaming tycoon na naging malaki ang tulong ng teknolohiya sa kanyang negosyo dahil mas lalong dumami ang nagsasabong. May araw pa nga na ang taya o bet ay umaabot ng 1 hanggang 2 bilyong piso. Kapag natanggal na ang di umanong tax, pasahod sa mga tao at iba pa nilang binabayaran, kumikita siya ng 3 bilyong piso sa isang buwan. Ang gobyerno naman ay kumikita din ng 640 million pesos kada buwan mula sa tax nito. Ang kampo naman ni Ang ay itinanggi ang mga akusasyon ni Dondon at ayon sa report, ito pa ang di umanong nanakot sa gaming tycoon at sinabi di umano ni Dondon na tatahimik at handa siyang bumaligtad kung magbibigay lamang si Ang ng 300 million pesos. Kaya noong July 3, si Ang kasama ang mga abogado ay humarap sa media para linisin ang pangalan niya at upang ipaalam na rin na sinampahan nila ng patong-patong ng mga kaso si Dondon dahil sa pananakot at paninirang puri nito. Ang mga abogado din ni Ang ay sinabi na gagawin nila ang lahat para hindi maging state witness si Dondon sapagkat hindi ito credible. As of this recording ay patuloy pa rin ang investigasyon sa nangyari. Panahon na lamang ang makakapagsabi kung ang 5 pang dati mga security guards ay magiging state witness din. Pero kahit ano pa man ang bagong mga impormasyon na lumabas sa susunod na araw, linggo, buwan o kahit taon, nawa ay makamit pa rin ng pamilya ng mga biktima ang hustisya at managot kung sino ang dapat managot.